Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko rutunan para sa daily devotion na pinamagatang Person of Integrity. So, yung scripture po natin ngayon is Philippians chapter 4 verses 9, and sinasabi na whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Sa Tagalog, ang mga bagay na iyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So, yung katuruan po natin yun is, number 1, it is the leadership style of Jesus. Meaning to say po, ang estilo ng pamumuno ni Jesus Christ ay nakasentro sa paglilingkod sa kapwa, sa pagmamahal sa kapwa, at syempre ang pagpapakumbaba sa ating kapwa. Siya ay nauna sa pamamagitan ng halimbawa at hindi ng puwersa. So, it is the leadership style of Jesus. Number 2, it happens through powerful testimony. Meaning to say, ang pagtuturo ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito'y sinusuportahan ng sariling karanasan or pagpapakatotoo sa sarili natin. Nakakumbinsin nito dahil totoo ang naipapakita, hindi yung kapeke, no? Yung pinapakita natin sa kapwa. So, it happens through powerful testimony. So, magiging mas powerful kapag naranasan mo talaga. Next is, it shapes the lives of the next generation. So, ang taang pagtuturo ay may kakayahang baguhin ang pananaw at kilos ng mga susunod pang mga henerasyon na nagbibigay sa kanila ng tamang gabay sa buhay. So, it shapes the lives of the next generation. So, bilang application po, no? So, number 1 is pass on the leadership style of Jesus. So, sinasabi dito na tuturuan tayo, no? At ipakita natin sa iba ang kahalagaan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. At syempre, hindi lang yun. At pagmamalasakit din, no? Sa iba. Tulad ng ginawa ni Jesus, no? Si Jesus kasi is mapagmahal talaga sa mga anak niya. Halimbawa natin dito yung pag-organize sa mga community service, sa ating lugar, ay hindi sa ating lugar kundi sa iba't ibang lugar, no? Tulad ng pagtulong sa nangangailangan, sa mga kalamidad, or kahit hindi naman kalamidad, basta tutulungan sila upang ipakita yung leadership na may puso sa paglilingkod katulad ni Jesus Christ, no? So, let's pass on the leadership style of Jesus. Next, watch your life and doctrine closely. Meaning to say, maging maingat tayo sa pamumuhay at turo upang maging mabuting halimbawa at hindi magdulot ng pagkalito sa iba. Halimbawa, siguraduhin natin yung mga salita at gawa natin is naayon sa aral ng Biblia, no? Tulad ng hindi pagsisinungaling o paggawa ng mali kahit sa maliliit man yung bagay. So, let's watch your life and doctrine closely. And lastly po is shape the next generation. Meaning to say, maging aktibo tayo sa pagtuturo ng mabuting asal at pagpapalaganap ng tamang pananampalataya sa kabataan at syempre yung mga words of God, no, ni Lord God. Hindi lang kasi sa atin yun, hindi lang kasi para sa atin yun, kundi para din sa iba. Halimbawa na lang nito na magsimula ng or gumawa ng Bible study, no, Bible study group, care group, discipleship para sa mga kabataan upang maturuan sila ng mga aral na magpapalakas sa kanilang pananampalataya. Kasi kapag may pananampalataya ka, ang sarap sa piling na may pananampalataya ka sa Panginoon, lalo na't kabataan ka. And ganun po yung tinuturo sa church namin. May care group din po kami na kung saan natuturo sa'yo ang spiritual, no, ang mga gusto ipahatid sa'yo ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang yun kasi mas nagiging makatotohanan yun kasi yung halimbawa nila is kasi itinetestimony nila yung mga naranasan nila na gumalaw ang Panginoon sa buhay nila. So, talaga mabuti ang Panginoon kapag nanampalataya ka, nagtitiwala ka sa Kanya. So, let's shape the next generation. So, ayun na po yung natutunan sa daily devotion. May matutunan kayo, may share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pagkinigat. God bless po sa ating lahat.